Ang topic po natin ngayon is it's something po na pwede kayong mainis at magalit sa akin ngayong oras na to. Pagpasensyahan nyo na ho at medyo harsh at medyo hard itong workshop po natin ngayon. Kailangan ko po kayong gisingin eh. Minsan kasi, yung mga simpleng salita na mababanggit ko po sa inyo ngayon, baka yan ang magtulak sa inyo eh para magtagumpay kayo sa buhay. Blessings will overflow. Alam nyo guys, sa totoong buhay, okay mga You have to mingle and get along with successful Hindi people. mali yung negosyo, mali ka lang na may-ari doon sa negosyo mo kasi complacent ka. Sir, paano po yung tamang pag-markup ng product? Ayan, paano ba yung pinaka-tamang pag-markup? Depende po sa item. Kapag ang item mo na binebenta is readily available sa market, ibig sabihin they have easy access na mabili or ma-acquire or makuha itong produkto na binebenta mo, okay? Lalo na generic siya, hindi siya branded. Siguro maganda na yung 10 to 15%. The most is 20%. Ngayon, kung ang produkto naman na binebenta mo is hindi siya mabibili, hindi siya readily available sa market, or kaya brand mo ito, sarili mo ito, meron kang kumbaga meron kang market positioning sa brand mo, no? Ibig sabihin, halimbawa t-shirt pero brandingan mo siya ng maganda or high-end or streetwear or hype shirt, di ba? Yung mga ganyan, you can go as high as 50, 100, 200, 300, 400%. Diba? Kasi may brand siya eh. Pinanganlan mo siya eh. Pagdating naman po doon sa mga services-oriented na negosyo, dapat po ang tubo po natin dyan is sa supplies and products po, dapat ang tubo natin dyan minimum 300%. No? Minimum 300%. 200 to 300% po. Kasi ang binabayaran po dyan is yung serbisyo nung gumagawa. So, yun po talaga dapat malaki ang kitaan sa services na oriented na negosyo. Sir, is it possible na medyo malayo sa bayan yung place, around 1 kilometer po ang layo, sir? Planning to put up DJ's place, Grid Foods ang product, sir. So kung ganyan, kailangan po magkaroon po muna kayo ng market study. Hindi po porke meron kasi kahit malapit sa bayan o nasa city ka mismo, minsan hindi rin applicable yung negosyo eh. 'Di ba? Minsan kahit nasa isang maliit na municipality ka lang, pero yung buying behavior naman ng tao diyan sa lugar ninyo is maganda naman at talagang yung produkto mo hahanapin nila o hinahanap nila, pwede pa rin po kayong magtinda niyan, no? So minsan po, sa mga municipalities may mga produkto po kayong ibebenta diyan na magki-click kahit malayo kayo sa syudad dahil nga maaring kayo lang ang meron niyan diyan sa lugar ninyo. Or di kaya kayo lang ang magtitinda ng ganyan ng lasa, ganun ang presentation. Something like that, may uniqueness, no? So pwede po yun. Pwede po nating ilagay. Pero ako pa rin talaga, if traditional business talaga, location is everything, no? So kung mailalagay ninyo sa pinaka-perfect na location yung negosyo ninyo na kung saan hinahanap yung produkto na yan at malaki ang demand sa produkto na yan, doon natin ilagay. Kasi minsan ito po yung wrong connotation ng marami. No? I know marami sa inyo makaka-relate dito. Yung nagtitipid ka sa commercial space, alam ko marami niyan eh. Yung naghahanap sila, nasa sa isang city sila, sa isang municipality sila, hinahanap nila yung murang location, murang uupahan para lang maumpisahan nila yung negosyo nila. Ito yung madalas na nangyayari, no? Kapag ganun ang nangyayari sa atin. Pina-priority natin yung budget natin versus doon sa market. Okay, ulitin ko ang priority mo yung budget versus sa market. Minsan doon nagkakamali yung maraming tao. Okay? Kasi marami hong negosyante, inuna nila yung budget nila. For example, ang budget nila sa upa is 5,000 lang. So yung makukuha mo talagang location is hindi talaga matao or kaya hindi hinahanap yung produkto mo. Wherein, pag pumwesto ka dun sa tumaas lang ng konti, 10,000 ang upa, pero sigurado ka naman maraming tao, maraming namamalengke o bumibili dyan, marami talagang foot traffic, panalo ka dun, no? Panalo ka dun. So location is everything pagdating sa traditional business. Kaya
Kumbaga, gawa tayo ng feasibility study. I-ocular natin maigi yung negosyo natin, no? Hindi tama na dapat magbalanse yan, yung budget at yung market, no? Dapat balansehin nyo yan, 'di ba? Eto pa, mali ng maraming negosyante. Nagfo-focus sila sa aesthetics o itsura ng magiging store nila. Nako, ang dami ko nakitang mali diyan. 'Di ba? Yung inuna yung ganda, sosyal, elegante na itsura nung nung shop nila. Pero nakalimutan nila na magkandak muna ng market study, thorough feasibility study dun sa location, 'di ba? So what usually happened is naubos yung pera, ang ganda-ganda ng store pero nilalangaw, 'di ba? Meron namang negosyante na hindi naman ganong kaganda yung outlet niya, hindi naman ganong kaganda yung store niya, at hindi naman ganong kasosyal, pero magugulat ka, pinuputakti ng tao, ang daming bumibili. Bakit? Nailagay niya sa tamang location yung negosyo niya, no? Yung aesthetics, secondary sa priority niya. Kahit magbayad ako ng upa na mahal, pero alam ko naman, sigurado may bayar ako dito, no? Kagaya nun, bigyan ko lang po kayo ng example. Ito, based on my own experience, no? Meron po kaming isang outlet sa Retiro, Quezon City. So, yung outlet po namin sa Retiro, Quezon City, nung isang shop po namin, ang renta po namin dun is 49,000 monthly. Okay? 49,000 monthly. Ang negosyo po namin is personal care services, yung Mayumi Beauty Center nga. So, kung iisipin mo, 49,000 monthly, paano ka makakaupa dyan? Diba? Pero, nilagay ko po yung aesthetic or yung personal care services business ko doon sa sentro, kung saan maraming katabing salon, may mga katabing personal care services din, may mga katabing dental, may mga katabing yung kumbaga kaparehas na negosyo, 'di ba? So nagulat kami, medyo kinakabahan po kami noon bago namin i-operate, pero nagulat po kami yung tao po talaga doon spender. Ibig sabihin, yung clinic ko po na yon ang isa po sa pinakamalakas kumita na clinic kasi perfect yung location niya, no? Para doon sa negosyo. Kaya kaya yun importante po talaga. Ayan, coming from my own experience na, no? Meron din namang mga location kami na inakala namin na sobrang lakas kasi ang sobrang ganda ng location namin, pero yung buying behavior ng tao doon hindi maganda eh. So hindi pa rin siya nagpipick ng sales kamukha nung sa ibang branches namin, no? As a matter of fact, yung malapit nga dito kay Chef Tony, sa Mayumi Beauty Center namin dito sa Visayas Avenue, yun yung nag-iisa na lang po kaming bukas doon sa sa building na yun sa second floor, no? At yung mga katabi namin lahat namatay na. Dahil napakaganda po ng location along Visayas Avenue, ang lakas po ng sales nun. So, ganon. So, kailangan aralin po talaga natin, no? Aralin natin siya. Boss RD, ask ko lang po, anong indicator na need na natin mag-scale ng business? Profitability. Okay? Ibig sabihin, pwede mo nang i-expand, pwede mo nang i-scale yung negosyo mo kapag hindi ka na nag-aabono or kumikita ka na may regular income ka na monthly doon sa business na yon. So, that's one indicator. Second indicator is pagka yung customer na ang naghahanap sa'yo nung negosyo mo, 'di ba? Example, ang presence mo lang is Quezon City. Marami na naghahanap sa iyo sa Parañaque, marami na naghahanap sa iyo sa Las Piñas, marami na naghahanap sa iyo sa Pasig area, sa Marikina area. O that's an indicator na yung customer mo nire-request ka na. Ibig sabihin, may mga kagaya rin nung customer mo na tao doon sa location na 'yon. So, 'yun na yung isang malaking indicator na dapat ka na talagang mag-expand or pwede ka nang pumunta doon, no? Sa mag-expand ng negosyo. Ayan. So, 'yun yung mga mga indicator. Tapos ang isa pang indicator, no, kapag mag-e-expand ka na, kapag sufficient na yung budget mo for marketing. Ayan, kasi ang business expansion dapat increase ka rin ng spending mo or ng paggastos mo, ng expenses mo sa marketing, no? Ang topic po natin ngayon is something po na pwede kayong mainis at magalit sa akin ngayong oras na to. Okay? So, discover what's outside of your comfort zone. So, that's our topic for today. No? Pagpasensyahan nyo na ho at medyo harsh at medyo hard itong workshop po natin ngayon. Kailangan ko po kayong gisingin eh. Minsan kasi, yung mga simpleng salita na mababanggit ko po sa inyo ngayon, baka yan ang magtulak sa inyo eh para magtagumpay kayo sa buhay. 'Di ba? Naalala ko yung alam niyo ho yung agila, 'di ba? 'Di ba? Yung eagle, 'di ba? Pagka juvenile sila, yung mga juvenile eagle, usually ang ginagawa ng mga magulang
or mga parent na eagle is tinutulak talaga sila doon sa pugad, no? Para matutong lumipad, para matutong ikampay yung yung pakpak, 'di ba? Makalipad sila, makapagsarili na sila, 'di ba? So, minsan kailangan po namin kayong itulak, no? Itulak na kailangan, alam niyo yun, kailangan natin ng someone na magsasabi sa atin na walang emosyon eh. Kasi maaaring sa labas o yung mga kaibigan mo o yung mga mahal mo sa buhay, hindi kayang sabihin yung sasabihin ko sa iyo ngayon. So, I will just take this responsibility na mapagalitan po kayo. Hindi naman pagalitan, di ba? Magising po kayo, di ba? Magising kayo sa masaklap na katotohanan ng buhay. So, medyo hard po yung topic po natin ngayon. Kaya ko sinabing medyo hard po ang topic po natin ngayon. Kasi marami po ang in denial na mga negosyante. Ano ibig sabihin ng in denial? Hindi nila ina-accept sa sarili nila na sila yung nagiging cause ng failure ng negosyo nila or ng buhay nila. Marami sa mga Pilipino, sa mga kagaya natin ngayon, di ba? Maaring kapitbahay nyo, maaring kamag-anak nyo, o maaring kayo, di ba? Minsan, hindi natin ina-admit eh. Nahihirapan tayong tanggapin yung katotohanan na tayo ang may kasalanan kung bakit ganito tayo sa buhay natin ngayon, di ba? Masyado tayong maraming sinisisi. Sinisisi natin kapitbahay natin, sinisisi natin gobyerno, sinisisi natin kamag-anak natin, sinisisi natin ibang tao. Kaya naman ako nagkaganito kasi ganito eh. Kaya miserable buhay ko kasi ganyan, kasi ganito, kasi wala akong puhunan, kasi ganito. Those are what we call victim thoughts, no? Victim thoughts, ibig sabihin, yan yung nagpapahirap at yan yung balakid kung bakit hindi ka umusad-usad sa buhay. Victim thoughts. What are victim thoughts? Blaming, complaining, justifying. Yan po yung mga victim thoughts, no? Ang tawag din po diyan are emotional baggages. Yung mga dala-dala mo sa buhay. Yung hindi ka maka-move on, yung hindi ka maka-get over, yung hindi ka makapagparaya, tama? So, kung gusto talaga nating umasenso, that's the number one thing that we have to do. We have to let go of something in order for us to gain something. Kung puno na ang baso, wala ka nang pwedeng ilagay dyan. Kailangan mo magtapon. Alright? So yan po, no? So bakit ko po sinasabi sa inyo yan? Because yan ang unang-una nating naiisip kasi naandun tayo sa state of comfort, di ba? Komportable tayo. Comfort zone. Ano ba yung mga comfort zone natin, di ba? Ang comfort zone natin is minsan yung habit natin. Yung old habits natin, yun yung comfort zone natin. Ano ba yung mga old habits natin? Yung old habits natin na gigising ka tanghali, titignan mo lang yung CCTV saglit, pupunta ka sa tindahan mo, hi, hello ka lang, alis ka na. Yung old habits natin na, okay lang yan. Basta kumikita, basta nag-ooperate, okay lang yan. Yung word na okay lang, that you do not have a goal, no? You do not have a vision to your business. Yung okay ka lang, na mediocre ka. Okay ka lang na average ka. So, yun po yung comfort zone. Di ba? Procrastination, yung manyana habit. Yung pwede mo naman gawin ngayon, pero ipinagpapabukas mo pa. Or sa susunod na linggo na. Or sa susunod na buwan. That is your comfort zone. Ano pa yung comfort zone natin? Na mas masarap ho na pumetics kaysa magtrabaho. Na mas masarap ho maging stagnant kaysa mag-seek ng growth. Na mas masarap ho, di ba? Na ganyan ka lang, na stagnant ka lang, na komportable ka lang, kasi ang iniisip mo, okay na ako sa ganito at simpleng buhay. Nabubuhay naman tayo eh. May kinakain naman tayo araw-araw. Okay pa naman yung hanap buhay natin, nakakapag-provide pa sa atin. Right? Diyan ho, guilty kayo. Yung marami sa inyo. Whether you admit it to me or not, guilty tayo dyan dahil komportable ka eh. Yun na yung nakasanayan mo. Right? Yun na yung nakasanayan mo. Dito ako, petics na ako dito eh. Chill na ako dito, relax na ako dito, okay na ako dito. Okay na ako sa ganitong setup. Remember na ang buhay po natin, hindi siya stagnant. Pagmasdan nyo po ang relo nyo. I mean, literally. Tignan nyo ho ngayon. Tignan nyo ho yung relo nyo ngayon. Literal. Tignan nyo ho. Hindi ho ba ang relo natin tumatakbo? Na kada segundo lumilipas, kada minuto lumilipas, kada oras lumilipas, kada araw lumilipas. Matulin na tumatakbo ang panahon. Sa pagtakbo ng panahon, matulin na nagbabago, no? Ang panahon din, 'di ba? Yung dating kumikita ka ng malakas, maaaring ngayon hindi na. Kasi tumatakbo nga ang oras eh. Nagbabago nga ang panahon. And we have to accept the fact that it is inevitable. Hindi natin maiiwasan yan. And 1 year from now, tatanda ka.
Iedad ka. Magkaka-wrinkles ka, tatanda ka, tumatanda mga anak mo, tumatanda mga magulang mo, umaandar ang buhay. So that's the nature of life. Ganun ang buhay. So ibig sabihin, kung lahat gumagalaw, hindi ka dapat stagnant. Hindi ka dapat komportable, na nakokomportable ka lang, na nandun ka lang sa loob ng comfort zone mo. You have to get out of your comfort zone. You have to, change your old habits. You have to eliminate those victim thoughts. You have to eliminate those negative thoughts. You have to forgive. You have to forget din, di ba? Kailangan mo mag-move forward. And you also have to accept the fact that if it's moving, yung nang lahat ng bagay ay gumagalaw, lahat ng bagay ay, lumilipas, dapat matulin ka rin na nakakasabay, di ba? So what do I mean? Ano hong ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin is, gusto ko magkaroon tayo ng realization ngayon. Di ba? 1 taong nang lumipas, hanggang ngayon, yung problema mo last year, hanggang ngayon, yun pa rin ang laman ng isip mo. Yung kinasamaan mo ng loob, kinaaway mo, di kayo nagkasundo. Hanggang ngayon, sila pa rin ba ang bibigyan mo ng oras, bibigyan mo ng panahon? Hanggang ngayon, dati nakasanayan mo, nagigising ka, 11:00 na ng umaga, papasok ka sa tindahan mo, di ba? Tapos sasabihin mo sa akin, nananakawan ka, nakukupitan ka, hindi ka naman nakabantay Ni hindi ka nga tumitingin sa tindahan mo Ni hindi mo nga inuusisa yung financing ninyo. Tapos sasabihin mo sa akin, nananakawan ka, nakukupitan ka. Kasi nasa comfort zone ka Sakit, di ba? Pero totoo. Sabihin mo sa akin, hindi, kaya bumagsak yung negosyo ko. Kasi ganito kasi ganyan kasi ganun kasi ang daming reason Pero sa totoo lang, kaya bumagsak yung negosyo mo, ikaw na mismong may-ari, hindi ka masyadong interesado sa negosyo mo because taken for granted lang yan. Na inaasikaso mo lang yan tuwing may oras ka. Na ginagampanan mo lang yung trabaho mo tuwing may pagkakataon ka lang. Bakit? Nasa comfort zone ka kasi. Nasa comfort zone ka. Mahirap hong tanggapin at mahirap lunukin yung katotohanan na yan. Pero maniwala ka sa akin, kung ano ang nangyayari sa buhay mo ngayon, ito isasampal ko sa mukha mo. Ikaw ang may kasalanan niyan. Totoo. Pag tinanggap natin yan, yung katotohanan na yan, dyan mag-uumpisa yung change Diyan mag-uumpisa yung pagbabago. Diyan mag-uumpisa yung breakthrough. Kasi walang mangyayaring change sa buhay mo if you do not actually change something. Kailangan mo na ng admission. Ako talaga may kasalanan. Kailangan mong tanggapin dun Doon ka mag-uumpisa. Yun ang starting point of success. Na wala ka ng ibang titignan. Focus ka sa sarili mo. Focus ka sa goal mo. Focus ka doon sa direksyon na gusto mong puntahan. Distraction, emotional baggages, negativity, set aside mo muna yan. Umpisan mo muna sa sarili mo. You have to accept the fact na ikaw ang may kasalanan sa buhay mo. Admission. Even sa health Marami nagsasabi, ang dami kong sakit ngayon, dami kong nararamdaman kaya hindi ako nagtatrabaho. In the first place, sino ba nag-utos sa'yo na kainin mo for the past few years, for the past 3 years, for the past 5 years, yung mga kinain mo dati kaya ka nagkasakit ngayon? Diba? Naintindihan niyo ho ba? Nakukuha niyo, kailangan natin tanggapin sa sarili natin. Guys, 2022 na. Hanggang ngayon, ang dami mo pa rin bitbitin sa buhay mo. 2022 na, ang dami mo pa rin dalahin sa buhay mo. Ang dami pa rin sinisisi. Miserable ka pa rin. Diba? In the first place, kaya nagkaganyan, pinayagan mo sa sarili mo yan We have a choice sa buhay natin. May choice po tayo. Huwag mo sasabihin sa akin na wala kang choice. Lagi kang may choice. May choice kang gumising na maaga, may choice kang gumising ng tanghali. May choice ka. May choice kang kausapin yung mga taong makakatulong sa'yo at may choice ka rin makipag-usap kay Marites. May choice ka Sir, kapos kasi kami. Wala kasi kaming pera O huwag mo payagan na wala kang pera. Dapat pag gising mo, ang iisipin mo kagad, paano ka gagawa ng pera? Paano ka maghahanap buhay? Hindi Yung oras mo saan napunta? Inubos mo sa kaka-scroll ng cellphone mo na wala namang kahihinatnan. Time is valuable. Sa buhay natin, isa sa pinakamatinding kakampi natin at pinakamatinding kaaway natin is yung oras. Tandaan niyo ho yan. Totoo ho yung kasabihan na time is gold, di ba? Totoo ho yan. Kakampi natin at kalaban natin ang oras. Di ba? Nalilimitahan mo yung chance at pagkakataon na masecure mo yung anak mo at yung magiging anak nun at yung magiging anak nun pa. Bakit? Being successful, being financially successful in this life provides freedom to the next generation. It provides freedom to the next generation. Wala hong simpleng buhay.
I mean, wag ho kayong maniwala sa simpleng buhay. Wala ho niyan. I mean, hindi simple eh. Diba? Mahirap po mabuhay sa mundo to. Kaya kailangan talaga maging magaling tayo. Paano ka magiging magaling? It's outside of your comfort zone. Wala sa loob ng comfort zone mo yan. Diba? Hindi ho nag-i-exist yung simpleng buhay, especially if you are living in a civilized world. Like in the city, or hindi talaga nag-i-exist eh. Kailangan talaga maging magaling tayo. Sir, paano ako magiging magaling sa buhay? Number 1, create new habit. Yun ang unang tip ko sa inyo. That's the number 1 pointers that you have to do. It's outside of your comfort zone. What do I have to create? Anong habit yung kailangan kong i-create? If you win the morning, you win the day. Totoo po yan. If you win the morning, you win the day. Umpisahan nyo ho dan. Gising ka ng maaga. Huwag nyo munang galawin yung cellphone ninyo. Pigilan nyo muna yung sarili nyo. Kasi maniwala ka sa akin, pag gising mo, dalawang bagay ang hinahanap mo. Yung cellphone mo at kung malabo yung mata mo, yung salamin mo. Tama? Set aside mo muna yan. Huwag mo muna kunin yung cellphone mo. Unang gawin mo, pag gising mo sa umaga, pray ka. Huwag mo na kunin yung cellphone mo, mag-pray ka muna. Na sana buong araw, pagpalain ka, makatagpo ka ng mga tao, oportunidad. Doon mo na, meditate. First thing in the morning, you meditate. Once na matapos mo yung meditation for 5 to 10 minutes, meditation, prayer, kuha po kayo ng ballpen at papel. Or kunin niyo po yung cellphone ninyo. Huwag po kayong pupunta sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, sa Instagram, sa Twitter. Punta ho kayo sa notes. Sulat niyo ho yung mga goals niyo for the day. Yung mga gusto nyo ma-accomplish for the day. Okay? Alam mo, hindi mo naman kailangan tanggapin yung mga sinasabi ko. Kailangan mo lang tignan yung sarili mo ngayon. Yun lang. At marirealize mo na yung lahat ng sinasabi ko sa iyo ngayon is totoo, nangyayari sa buhay mo ngayon. Maniwala ka sa akin. Bago ka matulog, diba? Pray ka muna bago ka matulog ngayon. I-realize mo, ano yung mga dapat mong ipagpasalamat sa Diyos. Ang dami. Ang dami. Sobrang dami. Sobrang dami. Hindi mo kayang bilangin. Baka kahit yung bituin sa langit, kulang sa ginawang buti sa iyo ng Diyos. Kulang. Kaya, being a bigger person starts at realizing that you are actually bigger than before. Kailangan ma-realize mo yan. And when you actually start to realize that, progress continues. Alright? So that is our session for today. Magandang gabi and see you tomorrow. Thank you.